ang ating tema. Na po? Napakahalaga po ng ating tema. Secure. Ano ba sa Tagalog ito? Secured. Katiyakan. Secured. Ano po? Ulitin ba natin? John chapter 10, verse 27 to 29. Pansinin po ninyo kung anong mayroon tayo. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Ang reward, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Okay? Ang katiyakan, 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Nakikita po ninyo yung bahagi ng katotohanan kung anong mayroon po tayo. Ano po? Ang daming blessing na mula sa kamay ng Panginoon. Ang aking mga tupa na dumirinig ng aking salita, sila'y nasa aking mga kamay. Then, binibigyan ko sila, nakikinig sa akin, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila maaagaw ninuman sa aking mga kamay. Pangalawa, ang aking Ama na dakila sa lahat ang siyang nagbigay sa akin mula sa Kanya, hindi sila maagaw sa aking Ama. Dati yan sa original, sa kamay ng Ama. Sa original kong Bible na Tagalog, sa kamay ng aking Ama. Dobleng kasiguruhan, katiyakan, o siguridad. Pwera pa yung banal na espiritu na nasa atin. Di ba? 1 Corinthians chapter 6 verse 19, andyan po yan. Wala, minsan may naglalagay tayo ng talata na wala dyan. Nasabi doon, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo? Nasa atin. Andyan yan, binigay sa atin bilang pinakatatak. No need na kailangan mo pang tumawag sa banal na espiritu na bumaba sa iyo. Kasi simula na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, anointed ka na. Hindi mo kinakailang tawagin na, Holy Spirit, fall on me now, anoint me with thy power. Anointed ka na. Inihalal ka na ng John 1:12. Anak ka na ng Diyos. See, yun ang anoint na napasa atin. Kasabay nun, yung tinatawag na siguridad. Siguridad, secure. Ano po? Now, madalas, naririnig po natin yung mga ganitong pananalita. Sa awa ng Diyos, secure na rin kami. Yan. Napagtapos na namin yung aming mga anak sa pag-aaral. So, enjoy na lang kami na mag-asawa. Panatag na yung aming kalooban. Tapos na sila lahat, may kanya-kanyang pamilya, magaganda na ang kanilang mga buhay. So, ito yung mga bahagi na mga security sa isip ng tao sa mga bagay lang na nasa sanglibutan. Yun lang. Secured. Kaya kadalasan na ilalagay ng tao yung seguridad sa kanilang mga buhay sa bahagi ng mga nagaganap sa ating sanglibutan. At minsan, ito nagiging prioridad sa buhay ng mga tao.
Hindi dumarating sa kanila yung tinatawag na kahalagaan ng kanilang buhay spiritual after ng pagkamatay mo. Okay? Ito lang, basta mahalaga lang dito. Ano po? Now, ang sabi ng Santiago, chapter 4, verse 14, wala ba? Kayo ngang hindi nakakaalam na mga mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan ang ating buhay. Na po? Pag wala ka sa Diyos, yan ang sistema ng buhay po natin. Wala kang seguridad. Na po? Ang sabi diyan, singaw, pero pagdating sa ibang talata, para kayong mga hamog, na pag sumikat ang araw, nawawala. See? Yan ang ating buhay. Buhay na nasa sanglibutan. Ano po? Hindi natin tangan yung ating mga buhay. Ngayon, maging sa hinaharap kung sa ating sarili lang. Ano po? Walang taong nakakatiyak ng kalagayan ng kanyang buhay kung gaano ka-secured na po sa buhay na ito. Kaya nga naalala ko, binanggit ko uli yung sabi ni Alexander the Great, no? Sa kabila ng marami siyang, minsan pagpasok niya sa kanyang tent, umiyak na siya. Hindi lubos ang kanyang kagalakan. Kanyang pag-iyak, sabi niya, wala na akong sasakupin. Nasakop na niya lahat eh. Wala na akong sasakupin. Malungkot ang kanyang buhay kasi doon, hanggang doon lang siya. See? Pero nang bandang huli, sabi niya, pag namatay ako, butasan niyo yung aking ataol, kabilaan, para may labas yung aking kamay, makita ng sanglibutan na wala akong tangan na naman. See? Yan lang. Yung buhay natin dito. Ano ang bagay? Hipo. Pinahipo lang sa'yo. Minsan, may mga taong dyan na lang na pupunta yung kanila mga buhay. Security sa sanglibutan. Naalala ko nung bata pa ako, walang gana pero nasanay na akong kumita eh. Kasama ko sa mga nagsusurvey ng lupa. Marami kaming nasurvey na. No? Yung mga malalawak ang lupa dito. Yung mga estranghero na umasinso ang buhay, pasukat sila ng mga lupa. No? Isa na dyan, yung Enriquez, kaya napakarami lupa niyan dito. Tagahatak ako ng kadina. Yung kadina, 25 meters yan, ang kadina. Hinahatak mo, may tagatabas. Nandadaanan namin. Tagatabas, tapos sumusunod ako na hawak ko, tinahatak ang kadina. Maliit lang kadina, parang ano lang, mas maliit pa sa kadina ng aso, no? Atak, 25 meters pagkatapos, pagdating doon, 25 meters doon, tatayuan mo ng tanda para alam kung hanggang saan. Na po? May napuntahan akong lugar dyan, hindi ko na maalala eh. Nakita ko yung isang babae. Lagi siyang nakamahaba, nakasombrero ng malapad. Alam ko ito, kilala nyo. Ha? Pagkatapos, ang dami niyang basnig. Ang dami niyang, nakita ko ron, ang daming drum na punong-puno ng mga bagong. May umbuyan siya na punong-puno ng mga sakong malalaki na punong-puno ng mga fish meal. No? Pero ang isang bagay na nakita ko ron, na hindi ko makalimutan, lagi siya nakasinturon. Tapos may baril na suksok sa kanyang baywang. Ha? Yun, noon yun. Pagkalipas ng mga 30 years, andun ako sa Maynila. Pag uwi ko rito, nakita ko yung babaeng ito. Wala siyang baril. Wala na siyang bahay. No? Wala na siya.
ano na lang, binibigyan na lang siya ng pagkain kung sinong maawa sa kanya na mga kapitbahay. Yung bahay niya dating malaki, mga tangke na lang, na mga tangke, dating patisan yon, mga tangke na lang na naiwan. Nandyan. Ano po? Kilala niyo yan? Kilala ng kapatid na seryo. Hindi mo pwedeng panghawakan ano man ang katayuan mo ngayon hanggang sa kinabukasan. Patay na ba? Si Aling Anday? Patay na? May mga mayayaman din, minsan na makita natin, pangkaraniwan, anin muna natin. May mga mayayaman, kuminsan, nagkakaisip ng ganito Ganyan. Bakit kaya yung mga anak ko, sa kabila na may ruwasa yung buhay namin, andiyan na sa lahat ang kanilang mga pangangailangan, hindi ko pinalalaro sa lupa. Ayaw ko makahipon ng anumang dumi. Pero lagi, walang linggong wala sa doktor. Samantalang yung iba dyan, makikita mo, lalo na sa Smoky Mountain. Yung mga bata dyan na ganito kalalaki, walang damit. Hubad lang. Naglalaro sa mga basurahan kung saan-saan. Minsan nakakatulog na lang. Pag kumakain, di nga naghuhugas ng kamay. Marurungis ang kanilang mga buka. Pero nagtatabaan. Nakakita na kayo mga bilog-bilog talaga? Na halos ang kanilang mga katawan, nagbabatik. Ang sabi diyan. Pero nagtatabaan. Kisa doon sa sibuyas ang kanyang kutis. Pero maya-maya na sa doktor, sa mga espesyalista na mga ospital. Minsan may nag-iisip ng gano'n. Minsan may nag-iisip naman. Ano kaya ang problema? Ligaw ako ng ligaw. No? Halos, inubos ko na yung buong angkan. Pero, waipik. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Di ba? Binata pa rin ako. Di ba? Pugi naman ako kumpara sa iba. Meron mga ganun. Di ba? Meron din 10 taon na kami nagsasama ng aking asawa. Malusog naman siya, malusog naman ako. Pero bakit hanggang ngayon wala kami mga anak? Diba? Minsan nilalagay natin doon. Yung bang parang ang satisfaction, ang bahagi ng fulfillment, nandun sa mga bagay na ganon. No? Samantalang sabi diyan, mayroon diyan mag-asawa. Yung lalaki walang hanap buhay, pa-extra-extra lang. Yung asawa niya, payat na payat. Tapos may hika pa. Abay, 13 anak. Halos hindi na nga may dilat na ganyan, laging pasma. Nakakita na kayo ng ganon? Laging pasma. Yung kanyang sarili. Dahil hindi na nga dinaratnan dinidaratnan. Pagkapanganak, ito, nagduduwal na naman. Kaya hindi na makalinis. Makunting linis ng katawan, pasma. Minsan, nilalagay natin yung seguridad ba natin mga buhay sa ganyan. Ano po? Now, wala pong maayos na katugunan kapag mga katanungan po natin sa bagay ng ating mga kalagayan, nababatay lang sa mga bahagi ng ating pangangailangan dito sa sanglibutan. Ano po? Magkaroon man pansamantala, temporaryo. Ang mga anak ng Diyos, nakapokus po tayo sa buhay na kasunod po nito. Ano po? Yun po yung ating pakinabang, kasunod po dito sa buhay na ito. Kahit dumaranas po tayo ng mga iba't ibang mga kabagabagan. Ano po? Maaaring mapiktuhan po tayo, pero pansamantala. Ano po? Temporaryo. Ano po? Kaya nga sabi ng John, 1 Corinthians chapter 15, hanapin mo na lang palangga, wala yan dyan. Bigla lang papasok sa isip ko. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Ayan. Kung
kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na lahat ang mga tao ang lalong kahabag-habag. Kung sa buhay lamang na ito, hinahanap natin ang lahat ng kagandahan sa ating mga buhay, tayo na ang pinakakawawa, ang sabi ng talata. Kung yun lang ang ating inaasa sa ating Panginoon Kristo. Ano po? Pero mayroon po tayong tinatawag na inner peace. Panloob na kapayapaan. Ano po? Na yan ang number 1. Pangatlo pala, na bunga ng Espiritu Santo. Ano po? Makikita natin yan sa Galatians chapter 5. Palangga, huwag mo na ilagay. Chapter 5, verse 22 to 23. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at kapayapaan. Tatlo yan. Ano po? Yan po. Nasa atin po yan. Bukod po dyan, sabi dyan, tangan tayo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayon sa ating key verse. Ano po? Tingnan natin sa John chapter 10, verse 4 to 5. Verse 14. Ayan. Kapag nailabas na siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ayan. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong papalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Verse 14. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y namay kilala nila at ninialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Okay. Yan po. Ano po? Alam po nyo, nung kailan yun, dumating ang iba't ibang katuruan. Na darating ang ating Panginoon Kristo, no? Mayroong petsa, mayroong araw, mayroong oras. 11:00 raw ng gabi. Sabi nga nang nakausap ko. Pagdating ng 11:00, sabi niya ganyan, inako na niya. Lalakad ako sa buong koron. Sabi niya ganyan, ako si Kristo. Sabi niya ganyan, araw yun ng Miyerkules. Natawa ako. Sabi ko, kapatid, ang layo mo na. Napakalayo ka na. Ano po? Ay, may mga dumarating pong ganyan na minsan, alam natin na iba. Yung aking mga aso, sut-sut ko lang eh. Malakan, ganyan kagad sila. See? Alam nila. Alam nila na ako yun. Ganon yan. Ganyan din sa Panginoon. Kilala natin sa pamamagitan ng kanyang salita kung sino siya dahil sa katotohanan na pinanghawakan po natin. Kukuha ninyo? Dito po, nakikilala natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya mayroon po mga ilang manggagawa na natangay ng katuruan pong ito, na hati-hati, na split, pati yung iglesia na kanilang pinanghahawakan. Ano po? Okay? Ano mang lumalabas na mga bagong katuruan, mga religious practices, hindi tayo apektado dahil kilala natin ang boses ng ating Panginoong Kristo. Pamamagitan nito. Verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahabak at hindi sila maagaw sa aking mga kamay. Secure. Ito po yung katayuan ng bawat isa. Ang tawag po diyan, set apart. Binukod po tayo. Ano po? Set apart. Hiniwalay sa marami. Dedicated sa katotohanan yung ating mga buhay. Consecrated. Ano po? Justified. And sanctified. Yan po yung katotohanan na nasa atin. Ano po? Verse 29.
ang aking Ama na siyang bigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. Pansipin niyo, ito po yung katayuan natin, kalagayan po natin. Kapag ka nasa Panginoon ka, pati yung Ama na sa iyo, ang banal na Espiritu, mananahan sa iyo. Ano? Pag-aari ka ng tinatawag na trion. No? Godhead. Buong kadiyosan. Na po? Yan ang sinasabi ng Kolosas 1:9. Nang si Kristo ay maging tao, 2:9, I think. No? Nasa Kanya ang buong kalikasan ng kadiyosan. Pag tinanggap natin si Kristo, ang Ama nandyan, banal na Espiritu, nasa atin. Na po? Hindi yan iiwalay. Tahanan tayo ng banal na Espiritu. Okay? Pangalawa, may mga nangangaral ngayon ng iglesia. Ayan. Liliwanagin natin to, ha? Iglesia. Kapag sinabi po natin iglesia, tayo po nakalipunan ng mga mananampalataya. Ha? Tayo na mga believers na iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Na po? Ay nabasa lang ng mga itong bagong sulpot. Yung bagang tinatawag na kailan lang silang nagtayo, 1914. Na nakita nila na may iglesia pala dyan. Inangkinan nila na silang iglesia. Pagkatapos ang iglesia mismo, yung building. Okay? Ginawa nila ng pinto, yung katawan, nang sino mang pumasok dyan, maliligtas. At manatili ka dyan, maliligtas ka. Pero pagka tumiwalag ka, hindi ka naligtas. Hindi ganito ang bahagi ng programa ng Diyos. Ang tinatawag na iglesia po rito, kalipunan ng mga mananampalataya. Sabi ng Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo at ang katawan ang iglesia. Yung iglesia, yung kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya makikita nyo, yung kaugalian ng mga INC, no? Ang gagawin nila niyan, pagdating ng alas 8 ng umaga ng pananambahan nila, sasara nila ang pinto. Okay? Kaya yung mga andyan, yung mga naninigarilyo, marami yan, kasama yung kanilang ministro. Paspas ang hitit niyan sa labas. Kasi pagdating, isasara. Pag isinarang ganyan, hindi sila makakapasok na. Pag nag-rapture, no? Kaya karamihan, pag nag-rapture, nakadiin yan. Kung nasa labas ka lang, hindi ka makapasok, nakadiin ka lang sa building na katawan. See? Didiin lang ng ganyan. See? Kasi yun ang buong building, yun ang hatakin. Yun ang katawan ni Kristo. Yun ang kanila. Na maling-mali sa sinasabi ng Biblia. Na po? Inaano lang natin. Kiniklaim lang nila na yung iglesia na yun, yung building. Nilagyan ng pinto na sino man pumasok maliligtas. Mali. Mali po. Ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan. Ngayon, sa John chapter 10, verse 9, ang sabi ng Panginoon Kristo mismo, ako ang pintuan. Nagsasalita si Kristo. Ha? Ang sino bang pumasok sa pamamagitan ko ay kanino? Kay Kristo. Maliligtas. Papasok siya at lalabas, makakatagpo ng pastulan. Ang nagsasalita si Kristo, ang pintuan na kay Kristo, ang sino mang pumasok sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan, relasyon, no? Makakasumpong ng kaligtasan. Nakukuha natin? Ha? Ang tinutukoy dito, si Kristo. Ang nagsasalita, si Kristo. Ang pintuan na kay Kristo. Wala sa katawan. Nakukuha ninyo? Okay. Hindi po yan tumutukoy sa isang building na ginawa ng tao. Ha? Tapos nilagyan ng pangalang Kristo. Nilagyan ng pintuan na yun ang katawan, doon ka lang maliligtas. Mali. Mali. Ang nagsasalita, yung ulo. Siya ang nagsasabi, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, maliligtas. Tutuloy ka sa bahagi ng katawan.
Ngayon, ito na ang bahagi ng katawan na nagkakaroon ng iba't ibang uri ng kaloob, sangkap. Kaya nga sabi ng Biblia, sa pamamagitan yan, nag-uugnay-ugnay. Sa pamamagitan ng mga litid, lahat tayo na yan. At pinalalago sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Dati hindi mo maunawaan ang Biblia. Ngayon naintindi mo na, nakakapagsalita ka na, naipapaliwanag mo na. Dahil sa kaloob na bigay sa iyo ng Panginoon Kristo. Kukuha natin. Ha? Now, sa makatuwid, ang pintuan ng ulo, si Kristo. Kaya pag kumakain ka, wala namang pinto dyan eh. No? Walang pinto dyan. Para isiksik mo yung sarili mo. Ang pintuan na sa ulo sa ating Panginoon Kristo. Ganun lang kadali. Ano sabi ng 1 Corinthians? Ano pa yun? May mga gawa. Diyan ba? Palangga? Gawa? Diyan? Hindi. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Ha? Yung mga alagad ng Panginoon kawas dyan. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. See? Iglesia na tinubos. Bawat tao na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi yan nagtubos ng building. Kundi bawat may kaluluwa sa bahagi ng ating kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Okay? Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayong ang lahat, tao, tinutukoy dyan, ha? Hindi building. Kayong ang lahat, ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. You see? Kapatid na Seryo, bahagi ng katawan ni Kristo. Kahit nawala ako sa makinit, nagagamit siya dahil sa kaloob na binigay sa Kanya. Bawat isa sa inyo may kanya-kanyang kaloob. Ang kaloob ninyo, pwede niyong gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang katawan. Mahirap, papasyal ako sa isang bahay, daratang ko ron, babae. Pagkatapos, anong iisipin ng kanyang asawa? Kung wala siya, bigla siyang darating, nandun ako sa loob. Samantalang pwede niyong gawin, mga kababaihan. Nakikita po niyo yun. Bawat isa may kanyang kaloob. Bawat isa gumagalaw sa bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo po ang tinutukoy na kabuuan ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Yung kaloob mo, hindi ko kaloob. Yung kaloob ko, hindi mo kaloob. Pero magagamit natin lahat yan sa bahagi ng pagkilos. See? Magtataka ka, bakit kinakailangan ito lahat? Eh? Bakit mayroon yan? Bakit mayroon kuko? Ha? Lahat ng yan may gamit. See? Hindi lang ito, masakit yung kanan ko kulang siya, hindi siya makagalaw, hindi ko maganyan. Hindi ko maabot ang dapat maabot. Pero sa kaliwa, magagampanan niya. Makakatulong siya. Ganyan ang forma ng katawan. Yung ating mukha, andyan yung mata mo. Hindi mo makita yung hangin kung saan nagmumula. Pero mararamdaman mo umuugong siya. Hindi mo malaman kung anong ulam nito sa kabilang bahay. Pero nalalaman ko, kaya hindi ko siya nakikita, nalaman ko ito. See? Nagbabayo siya, nagsasangag siya ng kape, nagpiprito siya ng tuyo. Dito ko nalalaman, bahagi ng katawan yan. Ito tinutukoy ng ating Panginoon Kristo. Lahat tayo mayroong bahagi. Ang problema lang, kung paano na lang, yung bahagi mo, diretso ka na lang. Ha? Para kayong bibisa na lang. Nilalagay siya sa lalagyan. No? Now, okay na. Pangalawa, may mga ngaral ngayon sa television. Napanood ko yan. Mahusay yan. Sabi ko nga kay Grace, ayos yung kanyang pangangaral. Kaya lang ang problema, sabi ko, sinama niya yung iglesia ng Diyos sa panahon ng kapigatian. Ingat po kayo. Ingat po tayo. Pagka mga bagay na ganyan, preserve tayo ng Diyos.
Secured ka. Ha? Hindi ka ilalagay ng Diyos sa gayong katayuan, sa kapighatian. Ang kanilang pinagkukunan, ang Matthew chapter 24, verse 21 to 22. Tingnan natin, kapatid. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanglibutan. Pansinin niyo, hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos ang mga araw na yon. Anong tinutukoy dyan? Yung bahagi ng darating na kapighatian sa sanglibutan na hindi pa nararanasan sa pulnong ito'y tinatag. Ang dami nang lumalabas na mga error diyan. Nagsisimula na rin yung tatak. Hindi yan. Kayo maniniwala diyan. Pero nagaganap na yung pagbabago ng panahon. Anong sabi doon sa 36, Matthew chapter 24, verse 36? Kapag nakita nyo na nagkaroon na ng saringsing, nagkaroon na ng mga yung puno ng igos, national tree ng Israel. Nakita na nyo mga supling na. Pasimula na yan. Anong ibig sabihin? Pagbabago na ng panahon. Nandiyan na yung in China. Nandiyan na lahat ng yan, mga bansang malalaki. Nagkukumpleto na sila lahat. Ang kanilang pag-iisip, pati plano, lahat sa bahagi ng preparasyon sa pakikidigba. Kanilang mga kasangkapan. Andiyan na lahat. Ngayon na, lahat ng karamihan. Yung lalaki nagpapaopera para maging babae. May nagpapakasal na, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Lahat ng yan nagaganap na ngayon. Lahat ng karamihan, lahat ng anomalya, lahat ng pinag-uusapan, hindi siya kaunlad ng bayan. Yung mga nakaupo dyan, lahat ng pinag-uusapan nila, korupsyon, tanggalin. Yung mga nangunguna dyan, binigyan ng 124 million, walang may pakitang pinagastusan. Wala. Lahat ng yan sa mga bahagi na ng karumal-dumal. Kaya sabi, bibilangin natin mamaya. Grabe. Hindi po tayo yung mga hinirang na kasama dyan sa kapighatian. Ang kapighatian, ipagkakaloob sa sanglibutan. Una sa sanglibutan, para bigyan ng tsansa, pagkakataon, na yung mga taong hindi tumanggap sa bahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Anong Ebanghelyo? Na si Kristo namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun po yung kaligtasan. Tinanggap natin na mayroon tayong Diyos na hindi na natili sa libingan. Mayroon tayong Diyos na bumangon mula makyat sa langit. Yun ang ating pinagtitiwalaan. Hindi tayo nagtitiwala sa relihiyon. Kasi maraming relihiyon na walang Kristo sa puso ang bawat membro. Wala. Pumasok man yan. Doon lang sila natitigil ng bisyo pagkaaraw ng linggo. Hindi makapagsigarilyo, hindi makainom, hindi lahat, hindi. Pero paglabas, tutuloy nila ang kanilang gawain. Bakit? Sapagkat wala silang Kristo sa puso. Yun ang pagkakaiba. See? Ano mo? Kaya hindi po tayo bagay na kung saan tinatawag na mga hinirang. Ano po? Mayroon na pong mga hinirang. Wala pa si Kristo. Wala pa si Kristo, mayroon na pong mga hinirang. Wala pa tayo, yung mga Kristiyano, mayroon na pong mga hinirang ang Diyos. See? Tayo, saka lang tayo nagkaroon ng naging hinirang na pumasok nung tatakang ka. See? Nung tanggapin natin si Kristo, nung tatakang ka, dyan lang nagsimula. Pag binasa nyo yung Ephesians chapter 2, verse 8, 9, 10, makikita nyo dyan yung bahagi na hinirang ka ng Diyos para ipamuhay. Ipamuhay naman. See? Titingnan natin pagkakaiba. Okay? Okay? Maraming kita ninyo. After sa Deuteronomy chapter 5, nandyan yan eh. Pinakilala ng Diyos ni Moises. Meron ba tayo niyan? Wala. Ang kausap diyan ni Moises,
ang Israelita. No? Ayan. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanya sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Wala na? Okay na. Hindi tayo kasama dyan. Sinabi diyan yung nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Hindi naman tayo kasama diyan eh. Sa bahagi ng ano na yan. No? Okay. Una, ang tribulation magaganap sa sanglibutan. Pangalawa, sa bansang Israel. Tandaan po ninyo, ha? Sa bansang Israel. Ito mga taong ito, ano po? Sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa sa kanila ng Diyos, lahat ng milagro ginawa na sa kanila, sapol na nandun sila sa loob ng Ehipto. Pero paglabas nila, sa bundok pa lang ng Sinai, hindi pa sila nagsisimula. Andun pa lang sila. Gumawa na sila, lumusaw na sila ng kanilang Diyos-Diyosan. Hanggang yan, nagpatuloy yan, hanggang sa panahon ng kanilang paglalakbay, 40 years. At pagkatapos niyan, patuloy pa rin silang namuhay na marami silang Diyos-Diyosan. Andyan si Baal, nandyan si Astarte, si Astoret. Andyan, ang kanilang mga Diyos-Diyosan yan. Hindi nawawala sa kanila. Nawala yung Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat ng kabutihan. Ano po? Sa Israel. Okay. Tignan po natin. Sa Jeremiah, ito ang mga sinabi ni Yahweh. Pansinin niyo, tungkol sa Israel. Sa Israel, at sa Huda. Narinig ko ang sigaw ng isang takot na takot. Sindak ng isang nasindak. Ayan ba? At walang kapayapaan. Okay? Isipin mong mabuti. Maaari bang manganak ang isang lalaki? Paghihirap, sakit. Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan tulad ng isang babaeng manganganak? Bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Nakakatakot ang araw na iyon. Ano yan? Yung tribulation period. Wala itong katulad. Ito ay panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit siya ay makakaligtas. Sa panahon ng tribulation period, yung Jacob na tinutukoy dyan, ang bansang Israel. Bansang Israel. Naalala nyo, nung makipaglaban si Jacob sa anghel. Alam niyo kwento nito? Inabot na sila ng halos umaga na, mag-uumaga na, maliwanag na. Ang sabi ng anghel, ayaw siyang bitiwan ni Jacob. Nakikiusap sa kanya, bitiwan mo na ako, mag-uumaga na. Ang ginawa ng anghel, tinapik siya dito sa balakang. Kaya sabi ron, nalinsad yung kanyang balakang. Sabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Sabi ng anghel, anong pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Mula ngayon, tatawagin kang Israel. Kaya dito, yung bahagi dito, paghihirap ni Jacob, Jacob's trouble, o pagkagulumihanan ni Jacob, tumutukoy ito sa bansang Israel. Sa panahon ng kapigatian na darating sa sanglibutan. Nakuha ba natin? Naunawan ba natin? Mukhang malalim. Okay. Hindi po kasama dyan ang mga mananampalataya na secured. Bakit? Ito po yung sa atin John chapter 17, hanapin mo palangga. John chapter 17, verse 14 to 16. Ayan tayo. Hindi tayo sa sanglibutan, hindi rin tayo mga hinirang. Ayan tayo.
Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Pansinin nyo, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Verse 15, hindi ko'y dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Okay? 16, hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pansinin yung katayuan natin. Hindi ka pwedeng isama sa mga bagay na mga lugar na kung saan sa sanglibutan. Na po? Hindi po kasama mga mananampalataya. Secured po tayo lahat. Now, mga hinirang po ba tayo ng Diyos? Ha? Pag tayo kasama dyan ang mga hinirang ng Diyos, mawawala ng bisa ang John 3:16. Ha? Kasi ang John 3:16, invitation. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, maaaring ikaw tanggihan mo, pero siya tanggapin niya. See? Nasa atin ang kalayaan. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. See? Nakataya ito sa bahagi ng iyong pagpili. Kung gusto mo ng bahagi ng kapahamakan, nasa iyo yan. Pero kung gusto mo ng bahagi ng kaligtasan, nasa iyo rin. Dalawang pinto. Isang pinto sa buhay, isang pinto sa kapahamakan. Nasa iyo kung saan ka papasok. Ano po? Kung tayo mga hinirang, dapat naalis na po sa atin ang Acts chapter 16, verse 30 to 31. Ang sabi ng bantay tanod bilangguan, sabi niya kay Pablo, anong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Pablo, no? Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong simbahan. Hindi sinabi ni Pablo, oh, pakiramdam mo kung pinili ka. No? Nakakalungkot pag ganito, unfair ang ating Diyos kapag pumili siya ng mga ligtas. Iba yung tinatawag na hinirang. So, unfair yung magiging katayuan ng Mark 16:16. Sabi diyan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Bagamat ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. See? Na po? Baka, teka muna. Baka bigyan nyo ng halaga yung sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Si kalawang talata, sunod na kataga, bagamat ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Wala ng bautismo na kasama. Huh? Now, ang sabi na 1 Corinthians chapter 15 verse 1, magandang balita ipinangaral sa atin, natin namang tinanggap at naging saligan o pundasyon ng ating pananampalataya. Ano po? Diyan po yan. Ngayon, pinatatalas sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, ibinigay. Ha? Ang ebanghelyo na inyong aking pinangaral, na inyo namang tinanggap. Pansinin ninyo, andyan ang kaligtasan, na siya naman ninyong pinananatilihan. See? Hindi yan mula sa bahagi ng ano ng Diyos. Na ikaw ligtas ka, ikaw mapapahama ka, ikaw ligtas ka. Hindi. Hindi ganon. Tinanggap natin. No? Sabi dyan. Now, ang sabi dyan, inalok po tayo sa kaligtasan. Sa atin po yung kapangyarihan. Deuteronomy chapter 7 verse 16, verse 6 to 8. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Yan ang mga hinirang.
Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Yan po yung Israel. Ha? Hindi tayo kasama dyan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Yan ang Israel. Hindi tayo dyan. See? Tayo ang nasa Revelation chapter 3, verse 20. Si Kristo kumakatok sa pinto ng ating mga puso. Ha? Hindi ka pinili. Kumakatok siya. Nasa iyo ngayon kung bubuksan mo siya or hindi mo siya patutuloyin. See? Yan tayo. Hindi mo siya papapasukin sa iyong puso. Yan ang ating katayuan. Hindi tayo Mayroon na pong hinirang wala man ang mga Kristiyano. Hindi po tayo kasama sa pagiging alipin sa Ehipto. Kaya ang 2 Corinthians chapter 7 verse 14, malimit gamitin yan. No? 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Ang aking, ano ba yan nakalagay doon? Ayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Para yan sa bansang Israel. Ano po? Yung talatang po yan. Romans 9:5, dito po sa lahing ito, nagsalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. See? Yun po yung lahing yan. Kaya nga pag tinignan natin yung Matthew chapter 1, verse 1 to 17, simula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa pagkabihag ng Israel sa Babylonia, at pagkatapos mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo, 42 generation yung lahi ni Kristo bago lumabas si Kristo sa taong laman. Diyan siya nagkatawang laman. See? Sa kanila, nagkaroon ng kapanganakan. Ano po? Now, kung gano'n, sino po tayo? Ano po tayo? Ano po? Tayo ang mga Kristiyano sa bagong tipan. Halaw po sa pangalan ni Kristo. Kuha ninyo? Kinuha tayo sa pangalan ni Kristo. Kaya nga Kristiyano. Pero hindi lahat ng Kristiyano na kay Kristo. See? Gumagamit din ang pangalan ni Kristo. Pero makikita mo, patuloy silang namumuhay sa kasalanan. Ano po? Yun ang pagkakaiba. Makikilala mo yon sa bunga ng kanilang buhay. Yun po ang pagkakaiba ng Kristiyano sa bahagi ng ating pong mga sarili. Tingnan po niyo ang pagiging Kristiyano. 1 Peter chapter 4 verse 16. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. See? Kaya tayo tinawag na Kristiyano dahil mismo sa relasyon natin kay Kristo. Hindi basta't binigyan ka lang. Ano yung tawag dyan? Binautismuhan ka lang, binigyan ka lang. Kristiyano ka nang matatawag. Mali po yung panuntunan na yan. Tao po yung gumagawa dyan. Now, tanda po natin. Tingnan po ninyo yung pagkakaiba, mga minamahal. Sa mga hinirang Israel, dugo ng hayop, pantakip sa kanilang mga kasalanan. Dugo ng hayop. Sa mga mananampalataya, ito na tinutukoy ko. Pag sinabi ko mananampalataya, tayo na yan. Sa mga mananampalataya,
ang dugo ni Kristo ang panghugas, hindi pantakip, panghugas sa ating mga kasalanan. Ano? Sa mga hinirang, kautusan na isinagawa, na dapat sundin at isagawa. Sa mga hinirang yon. Ha? Sa mga mananampalataya, biyayang tinanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nakita niyo pagkakaiba? Sa mga hinirang, tawag nila sa Diyos, Yahweh. Okay? Sa mga mananampalataya, ang tawag nila sa Diyos, Ama. Kung kayo manalangin, sabihin nyo, Ama namin, sumasalangit ka. See? Ito po, pagkakaiba. Sa mga hinirang, kababayan sila ni Kristo. Sa mga mananampalataya, katawan ni Kristo. Nakita niyo pagkakaiba? Ha? Sa mga hinirang, bansa sila ng Diyos. Sa mga mananampalataya, iglesia ng Diyos. Okay? Mapalad po ang mga hinirang dahil nasasakop sila ng kapanganakan sa laman ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Pero higit na mas mapalad ang mga mananampalataya sapagkat nasasakop sila ng kamatayan pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Sa kanila kapanganakan lang. Sa kanila nagsalaman. Sa atin namatay. Sa atin nabuhay. Yun ang pagkakaiba. Ano po? Now, sa mga hinirang, kautusan na nakatitik sa tapyas ng bato. Okay? Sa mga mananampalataya, banal na espiritu na nakatatak sa pagkatao mo. Sa mga hinirang, kapag ka namatay noon, may lugar sila na pinagtitipunan. Ha? Yung mga gumagamit lang ng dugo ng hayop, tinatawag yon lugar ni Abraham. Sinapupunan ni Abraham. Na po? Naalala nyo yung Lucas chapter 16, verse 19? Ha? Ang sabi ng Biblia, namatay ang pulubi, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Yan. Namatay rin ang mayaman, inilibing, verse 24, sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang sabi ng talata, nakita niya si Lazaro, kapiling si Abraham. Then ang sabi niya, Amang Abraham, mahabag ka sa akin, suguin mo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang kanyang mga daliri at ipapatak sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sa verse 24, see, makita niyo kanyang kalagayan. Nag-uusap sila, ha? Nagkakarinigan silang dalawa, nagkakaintindihan. See, kaya nga sabi ng Amang Abraham, sa verse 26, sabi niya, mahirap. Kasi bukod yan, mayroong bangin na sa ating kalagitnaan. Kasi, pakikita natin yan. Mayroong bangin sa ating kalagitnaan. Nakakapag-usap sila, baring dito. Andito ang Panginoon Kristo, andito sila sino ba ito? At andun sa kalsada, sila Abraham at si Lazaro. Nagkakaintindihan sila. Now, sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, ang sabi ng Matthew chapter 12, verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw o 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw o 3 gabi rin, nasa ilalim ng lupa. Kasi, hindi yan katulad ng ating mga puntod na tinakpan ka lang na ganyan, pagpatay ka na, yun ang tawag doon, ilalim. No, hindi. Nasa ilalim ng lupa. Kung paano si Jonas nasa loob
3 days and 3 nights na nandun siya. Pakikita natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Ha? Sa 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20. Kung ano ang ginawa niya. After ito, nung ibaba siya sa krus doon, ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea. Ito, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. See? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito, ang daong doon ay ilang tao lang, 8 ang naligtas. Imagine, gaano katagal ginawa ni Noe yung daong. Lalagyan ng lahat ng uri ng hayop, maliit at malalaki. Pagkatapos sa kasabay noon, nangangaral siya. Pinagtatawanan siya. Gagawa pala siya ng daong doon sa tuktok ng tapyas. See? Nandun sa bundok. Hindi doon sa dagat. See? May tama si Noah. Hindi siya pinaniniwalaan. Nangangaral siya. Naligtas lang yung kanyang buong sambahayan. 8 sila na naligtas sa baha. Ang lahat ng yun napahamak. Tumayo ang Panginoon Kristo doon sa panahon ng kanyang kamatayan. Ang kanyang kaluluwa bumaba sa pinakamailalim. Pagkatapos ang kanyang katawan, inilibing ni Nicodemo at Joseph of Arimathea sa tabi ng Kalbaryo. Yung kanyang espiritu, ipinagtagubilin niya sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, pinagtatagubilin ko sa iyo sa mga kamay mo. Pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. See? Pero pagdating ng kanyang kabuhayan, ang kanyang kaluluwa bumaba doon. See? Nung dumating ang kanyang pagkabuhay, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verses 51. Ang sabi ng talata, isang hiwaga, mystery. Ang sabi ni Raul, walang himala. Ang sabi ng Biblia, merong misteryo. Na magaganap. Ano yan? Isang hiwaga. Magaganap yan sa bawat isa, mga anak ng Diyos. Isang hiwaga. Sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo masama mamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Meron pa bang kasunod? Yun lang. Lahat tayo babaguhin. Hiwaga. Kinuha lang natin yung katagang hiwaga. Sa panahon ng rapture, magaganap ang hiwagang yan. Kung paano pinakita ng Panginoon Kristo yung kanyang kaluluwa na nasa ilalim ng lupa, ang kanyang espiritu na sa kamay ng kanyang ama, yung kanyang katawan inilibing sa libingan, pagdating ng rapture, within the twinkling of an eye, sasama-sama lahat. Kikita nyo kung anong hiwaga? Pagdating ng rapture, isang pitik, andyan lahat, nagkasama-sama. Babangon yung mga namatay kay Kristo. Nakukuha yung hiwaga. Kaya ito nagiging puzzle ito sa marami. Paano maganap yan? Yun ang pinagtataka nila, marami hindi nakakaintindi. Nasa rapture, ganito, bakit ganyan-ganyan? Ang katawan niya nandyan, babaguhin ba doon sa libingan? Hindi nila intindihan yung sinatawag na hiwaga ng Diyos. Imposible sa isip mo, pero posible sa Diyos. Nakukuha ba natin? Wala tayo, kami tayo. Now, kaya makikita po ninyo, naalala niyo yung Luke chapter 23, verse 43, sabi ng isang magnanakaw doon sa cross, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kingdom. Anong sagot ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yung paraiso na yan, doon. Yung bosom of Abraham. Kung saan nandun si Lazaro, nandun lahat. Sa ilalim ng lupa. Ngayon, mag-iisip kayo. Paano natin natiyak yan, pastor? Na nasa ilalim ng lupa. No?
So yung patunayan natin, mga namatay sa lumang tipan na sa ilalim ng lupa, sa baso ng Abraham. Sa 1 Samuel, hanapin mo palang wala yan dyan. 1 Samuel chapter 28, verses, maaga pa, verses 7, verse 7, verse 15. Tingnan natin. Sabihin mo na, nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. Mga espiritista yan. No? Sa verse 15, antayin mo na. Ito, yung panahon na alam ni Haring Saul, wala na siyang pag-asa. 2 araw na lang, mamamatay si Haring Saul. Nakubakom na ng Palestinian, hanggang ngayon yan, kalaban nila, Israel at Palestinian. Ng Palestinian, yung buong kukunti na lang natitira sa kanila. Kaya sabi niya, pakiusap niya sa kanyang tagadala ng armas, patayin mo na ako. Ayaw niya mamatay siya sa kamay ng kaaway. Ayaw magsagawa yung kanyang katiwala ng tagapagdala ng armas, kaya ang kanyang ginawa, nagpakamatay siya. Nagpakamatay si Haring Saul. At pagkatapos, makita ni Haring Saul, at makita ng katiwala na tagapagdala ng armas, nagpakamatay na yung kanyang hari, siya rin, nagpakamatay rin siya. Ano? Yan ang nangyari dyan. Wala na siya. Ibig sabihin, wala siyang pag-asa. Yun ang kanyang pinakauling desisyon. Pero bago naganap yan, ang sabi niya, kailangan niya ng propeta na magsasabi sa kanya. No? Kailangan niya ng espiritista na nakipag-ugnay sa mga patay. Samantalang pinalayas niya lahat yon sa Israel. At kung hindi maglayas, papatayin lahat. Natakot lahat yan. Ngayon, pinahanap niya. Nakakita sila ng isang babaeng espiritista. Sa verse 15, ito na. Nakakita. Nagsisiremonya na ang espiritista. Sa verse 15. At sinabi ni Samuel kay Saul, tinawagan niya. Sinabi ng espiritista, sinong gusto mong makausap? Sabi niya, si Propeta Samuel. Sabi niya ganyan, gusto ko siyang makausap. Then, pagkatapos niyan, diyan na. At sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo ako binabagabag sa aking pag-ahon? Ha? Pag-ahon. At sumagot si Saul, ako'y totoong naliligalig, sapagkat ang mga Filisteo ay nandidigma laban sa akin, at ang Diyos ay humiwalay sa akin, kasi na-anoint na si David, nakapalit niya sa pool ng bata pa, na-anoint na, pero hindi pinuwersa ni David na kunin yung paghari kay Saul. Hinayaan niya yung kamay ng Diyos na gumalaw. Okay. At ang Diyos ay umuulay na sa akin at hindi na ako sinasagot kahit sa pamamagitan ng mga propeta ni ang panaginip man. Kaya tinawag kita upang may pakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Verse 16 nga, may karugtong yata yan. At sinabi ni Samuel, bakit nga nagtatanong ka sa akin dangang ang Panginoon ay humiwalay na sa iyo at naging iyong kaaway. 17. At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinalita niya sa pamamagitan ko at tiniwalay ng Panginoon ang kaharian ng iyong kamay. No, hindi na to. Verse 15 talaga. Umahon. Ang sabi ng talata diyan, sumigaw yung espiritista. Nagulat siya. Anong nakita mo? Tanong ni basahin niyo sa ibang ano. Anong nakita mo? Sabi niya, isang kaluluwa na lumitaw mula sa lupa. See? Galing sa ilalim ng lupa. Sa lumang tipan, nandun sila lahat sa ilalim ng lupa. See? Anong sabi ng Ephesians chapter 4, verse 8, 9, 10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan.
nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, lumang tipan, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Verse 9, anong ibig sabihin nang umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. See? Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa itasahan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya ang buong sang nilikha. Bumaba muna siya doon. See? Ang ating Panginoon Kristo. See? Now, pagbaba niya, sabi niya, dala niyo mga bihag. Ano mga bihag na yan? Sa pamagitan dugo ng hayop. Natipon lang doon. Nag-aantay sa kanyang katuparan ng kanyang kamatayan. See? Yan ang mga bihag sa lumang tipan. Titingnan natin para makita na natin. May oras pa na may laman na ang langit. Kasi kalat na ngayon. Si Soriano, wala pang laman langit. Hindi ko alam kung saan yung kaluluwan yan. Sa Matthew chapter 27, verse 51 to 53, biglang nahati ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Pansinin niyo yung mga pangyayari. Okay? Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang mga maraming banal na namatay na. Ito yung mga nasa sinapupunan ni Abraham. Okay? Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. See? Marami nakakita sa kanila. Para makita po natin yan, ano po? Buksan po natin, ano po? Ang Hebrew chapter 12, verse 22 to 23. Sa halip, ang nilalapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Outnumbered. Hindi kayang bilangin. Sa dami. Verse 2, ang dinadalawa ninyo ay ang masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Jerusalem, mga Israelita, panganay na anak, na ang mga pangalan na katala sa langit, ang nilalapatin ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Pansinin niyo mga minamahal, dalawa yan. Panganay na anak, General Assembly na mga panganay na anak na nandun na. Now, sa langit, sa Jerusalem, sa langit, na ang mga pangalan na nakatala sa langit since sa primero pa. Ang nilalapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. See? Ano ito mga espiritu ito na mga taong ginawang ganap? Ito po yung sa bagong tipan. Kaya meron po tayong katiyakan na ang tao pag namatay ngayon, aakyat siya diretso sa langit. Tapos na po. Nahapak ang kortina sa templo, wala nang tabing. Yung kortina na yan, walang iba, kundi ang katawan ng Panginoon. Na kapag ka sumampalataya ka sa Kanya, papasok ka sa buhay na walang hanggan. See? Ito po. Makikita po natin yan. Iba po yung mga panganay. Exodus chapter 4, verse 22. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. See? Yan po yung kalipunan ng mga panganay. Mga Israelita na nabuhay na maguli. Basyo na po yung basyo of Abraham. Wala nang laman. Sapagkat nabuhay na po yung katuparan ng dugo ng Panginoon Kristo para sa kasalanan ng pangkalahatan. See?
Pero bukas na rin po ang langit dahil doon sa mga espiritu na naroon na ginawang ganap. Ano yung ginawang ganap? John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan. Maging anak ng Diyos. See? Wala kang relihiyon, purihin ang Panginoon. Dahil asa ka sa relihiyon mo. Pero tinanggap mo na nag-iisa si Kristo na tagapagligtas, gagawin kang ganap. Ginawa kang ganap. Walang pangalang relihiyon, nakikilalanin sa langit. Ang kikilanin lang doon, 1:14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Importante yan. Importante yung daan na yan. At ang katotohanan, importante yan. Wala yan sa marami. At ang buhay, sino man di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nag-iisa lang yan, si Kristo. Namatay para sa iyo. See? Walang relihiyon. Pinag-uusapan yan. Nilalagyan na lang ng tao. Yung relihiyon ay tinatag niya, itinayo niya, na ito ang itinayo ni Kristo. Walang itinayo si Kristo, maliban ang kanyang sarili. Kung magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, kakaroon ka ng katiyakan. Na po? Now, secured. Kahit dito ka pa, secured ka na. Na ba? Diyan, wala yan. Wala diyan. Sulat na lang nyo. Secured ka. Sa John chapter 5 verse 24, ang sabi ng Biblia, inilipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Nilipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. John chapter 3 verse 18, wala ka na sa paghatol. See? Ngayon pa lang, ligtas ka na, wala ka na sa paghatol. Bagamat marami ang walang relasyon, kahit na may mga reliyon, nasa kahatulan na. Tapos na. Pag namatay, tapos na. Kahit anong gawin padasal, hindi na mababago. Pag wala kang relasyon. Sabi ng Biblia, tinakda sa tao mamatay na minsan, pagkatapos ayang paghukob. Kung anong buhay mo rito, na pinamuhay mo, karugtong yan. Katulan para sa iyo. Na po? Romans chapter 8 verse 1, wala nang anumang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Okay? Romans chapter 8 verse 37 to 39, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. See? Roma 8:37, 39. Na ba? Na makapaghiwalay. Ano mang kapangyarihan yan? Sa ilalim, pinakita po niya, sa ilalim ng lupa, sa langit, wala na makapaghiwalay ng kanyang relasyon sa atin. 1 Yes 27-29, wala nang makakaagaw sa kamay ng anak, sa kamay ng ama. Dobleng katiyakan. Mga awit, Psalms 103. Hanapin mo na lang, wala yan dyan. Verse 10, verse 11, hanggang 12. Pansinin ninyo.
Siya ay hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin? Hindi ka na parurusahan ng Diyos. Ha? Ano man ang kasalanan mo? Kaya kapag kaanak ka, minsan papaluin ka na lang sa puwet. Minsan pipitikin ka na lang sa tainga. Ikaw talagang tigas ng ulo mo. Hindi na katulad ng, di ba? Hindi na gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Hindi gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Anong lagay? Sunod. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandaang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano taas ang langit sa lupa, gayon ang kanyang alin langit. Yung ulap, langit. Yung mga kalawakan, langit, ang tawag yan. Langit na kinoronan ng Diyos. Pinakahuli, ang sabi diyan, kung gaano ang agwat ng silangan sa kanluran. Okay? Gayon ko, inalis ang inyong mga kasalanan. See? Secure. Ganito po yung ating katayuan. Aling silangan? Ito ba yung globe dito? Diyan nakadikit sa globe yung silangan? No, hindi. May ikot tayo sa araw. Abot ng liwanag ng araw sa silangan hanggang sa kanluran. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. See? Sa Kanya mga anak. Gaya niya inalis ang ating mga kasalanan. Ito po yung pagiging secured po natin. Hindi natin kayang sukatin yung pagiging secured po natin sa bahagi ng pangako ng Diyos. Po rin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Amang banal, marami pong salamat kaya mga salita. Salamat po sa bawat ehemplo na pong ipinagkaloob. Upang makita namin, Panginoon, ang bahagi ng panghawakan mo po sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama. Tinataas namin ang lahat sa kapurihan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen.